Ipinadala ni Jordan si Salvatore upang hanapin si Victoria at sinundan siya palabas ng kabisera. Gayunpaman, pagkatapos umalis sa kabisera, tumigil si Salvatore sa pakikipag-ugnay sa kanya. Nag-aalala si Jordan na may nangyari sa kanya. Hindi sana bumalik si Victoria na mag-isa. Baka bumalik na rin si Jamie. Bilang isang inapo ng Stiles, si Jamie ay isang dalubhasa sa pag-iwas sa pagtuklas. Kung napagtanto ni Jamie na sinusundan siya ni Salvatore, malamang napapatayin niya ito. Ayaw muna ni Jordan na malaman ni Loren ang tungkol kay Victoria sa ngayon, kaya sinabi niya may ginagawa si Salvatore at wala siya ngayon sa kabisera. Pupunta siya sa England para hanapin tayo mamaya. Okay. Sa pagtingin sa nakaimpake na bagahe, si Loren ay napuno ng pananabik at kaligayahan. Hindi niya napigilang ilabas ang kanyang telepono at mag-post sa kanyang social media. Magsisimula na ang honeymoon. #masaya. Bihira mag-post si Loren sa social media. The moment she did, binaha agad ng mga kaibigan niya ang post niya ng likes. Nagulat si Jordan. Honey, hindi ba dapat tulog na ang mga kaibigan mo? 2:00 na ng madaling araw pero nakuha mo pa rin ang napakaraming likes. Napangiti si Loren sa kahihiyan. Siya ang pinakamataas na diyosa sa bansa. Ang sinumang mapalad na maging kaibigan niya sa social media ay magbibigay ng espesyal na atensyon sa kanyang account. Ipinakita ni Loren kay Jordan ang kanyang telepono. Hubby, huwag kang magselos. Karamihan sa mga nag-like ng post ko ay mga babae. Ang ilang lalaki ay lahat ni. Hindi na siya pinatapos ni Jordan sa pagpapaliwanag. Sige, naniniwala ako sa'yo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong sarili sa akin. Napangasawa niya ang isang napakagandang diyosa kung tutuusin. Imposibleng asahan na wala siyang mga lalaki na sumusubaybay sa kanyang social media account. Kasama ang mataas na katayuan ng pamilya Howard, kahit na ang mga lalaking iyon ay hindi. Naakit sa kagandahan ni Loren, hinahangaan pa rin siya ng mga ito. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Loren. Nagulat sina Jordan at Loren. Sino ang tumatawag ng 2:00 ng madaling araw? Napatingin si Loren sa phone niya at napagtanto niyang si Fanny iyon. Si Fanny ay kaeskwela ni Loren sa universidad at kasama sa kwarto. Medyo close sila nung university days nila. Galing din sa kabisera si Fanny at pumunta sa England para magpakasal. Maganda raw ang naging asawa niya. Kaka-comment lang ni Fanny sa post ni Loren, tinanong kung saan siya pupunta para sa kanyang honeymoon. Kakasagot pa lang ni Loren na pupunta siya sa England nang hindi inaasahang tumawag si Fanny. Hello. Sinagot ni Loren ang tawag. Pupunta ka sa England para sa iyong honeymoon, excited na tanong ni Fanny. Nasa London ka diba? Baka pwede tayong magkape o ano? Alam ni Loren na pumunta si Fanny sa England pagkatapos magpakasal at nakatira sa London. Ilang taon na silang hindi nagkita. Ito ay isang magandang pagkakataon upang makahabol. Sabi ni Fanny, oh my God, kape lang. Niloloko mo ba ako? Pupunta ka sa England. Ito ang teritoryo ko. Talagang dadalhin kita at aalagaan kitang mabuti. Napangiti si Loren sa sagot nito. Hindi na kailangan. Nasa England din ang lolo ng asawa ko. Hindi ka na kailangang guluhin. Sinabi ni Fanny, oh, ang misteryosong young master mula sa pamilya Steele, tama ba? Narinig ko mula kay Zara at sa iba pa. Ay, may libreng oras din sina Zara at Beatrice at matagal na nilang gustong pumunta sa England upang bisitahin. Dahil nandito ka para sa iyong honeymoon, kukunin ko silang mag-book ng flight at sumama sa'yo. Pwede naman tayong 4 mag-gathering. Sina Loren, Fanny, Zara at Beatrice ay pawang mga kasama sa kanilang prestihiyosong universidad. Magkakasundo sila at lahat ay napakaganda. Sa pamamagitan ng hitsura ng mag-isa, sina Zara at Beatrice ay maaaring ituring na grade E si Fanny ay grade E panandang pandagdag, habang si Loren ay grade E panandang pandagdag panandang pandagdag panandang pandagdag. Dahil dito, lahat sila ay itinuturing na mga dakilang dilad. Ha? Zara at Beatrice, tanong ni Loren. Nagpatuloy si Fanny. Nagpapatuloy sila tungkol sa pagpunta sa England upang bisitahin ako. Maaari silang maglakbay kasama mo bukas. Anong oras ang iyong flight? Sumagot si Loren, sasakay tayo ng private jet. Hindi naman nagulat si Fanny. Alam niya ang sitwasyon ng pamilya ni Loren. Mabuti naman.
Ipapapako agad ang mga bagahe nila. See you tomorrow, old girl. Ermbni. May gustong sabihin si Lauren pero ibinaba na ni Fanny ang tawag. Hindi na siya makapaghintay na ipaalam sa dalawa pa nilang kaibigan. Napabuntong hininga si Lauren. Ngunit sa ikalawang pag-isip, ito ay medyo maganda na may isang pares ng mga malalapit na kaibigan na kasama siya. Ito ay magiging isang magandang pagkakataon upang makipagkita. Hubby, I have university schoolmate called Fanny. She went to England after married and is living in London now. There are 2 others called Zara and Beatrice. Baka kasama natin sila sa England. Bukas, okay. Dahil ang pribadong eroplano ay pag-aari ng pamilya Howard. Paano nasabi ni Jordan na hindi? Sabi ni Jordan, syempre. Magiging university reunion ito para sa inyo. I can treat them to dinner, drinks and sightseeing when we get there. However, have to arrange for them to stay at a hotel. I can't let them follow us to Enlai. Tirahan ng pamilya. Tulad ng alam mo, ang Stiles ay isang napaka-pribadong pamilya. Hindi namin maaaring ipaalam sa mga tagalabas kung saan kami nakatira. Nakangiting tumango si Lauren. Siyempre. Kinaumagahan, dumating sa airport sina Jordan, Lauren, Stefan at Chlo. Tuwang-tuwa si Chlo at tinapunan sila ng mga tanong. Daddy, paano ko haharapin ang lolo mo? Ilang taon na ang bunsong kapatid mo? Pwede ba niya akong paglaruan? May Disneyland ba sa England? Binuhat ni Jordan si Chlo sa eroplano at matyagang sinagot ang lahat ng tanong niya. Pagsakay nila sa eroplano, narinig nila ang dalawang matingkad na boses ng babae. Lauren. Ito ay ang mga kaeskwela ni Lauren sa universidad, sina Zara at Beatrice. Napaka-cute ni Zara. Maliit siya at mga 1.5 metro lang ang taas, pero maganda siya. Si Beatrice ay may magandang figura, ngunit tila hindi niya ito napanatili. Mukha. Mukhang mas matanda siya kay Lauren nang hindi bababa sa 5 taon. Mukhang hindi sila galing sa isang cohort sa university. Zara, Beatrice, masayang bati ni Lauren sa mga kaeskwela. Hello. Kamusta? Nakangiting bati ni Jordan sa kanila. Gumanti naman ng ngiti si Zara. Hello, Jordan. We meet again. You guys will going to England for your honeymoon at mukhang third wheels ang pupuntahan natin. You don't mind, right? Bago pa makasagot si Jordan, sumabad si Chlo, ayos lang. Third wheel din ako. Hahahan. Ang cute na sagot ni Chlo na ikinatawa ng lahat. Kinurot ni Jordan ang maliit na mukha ni Chlo at sinabing, Little third wheel, ihahagis kita sa lolo mo pagdating natin sa England. Hindi ko hahayaang abalahin mo kami ng iyong ina. Sabi ni Beatrice, huwag kang mag-alala, Jordan. Hindi tayo magtatagal na magiging third wheels. Sinabi ni Fanny na personal niya tayong susunduin at dadalhin tayo sa bar para uminom. Pagkatapos ng munting pagsasama-sama na yon, maaari mong dalhin si Lorenza. Mayroon. Ilang pribadong oras. Pupunta ka sa bar. Naisip ni Jordan na hindi nararapat na pumunta si Chlo sa isang bar. Ayaw din ni Stefan na pumunta sa isang bar. Anya, Jordan, bakit hindi muna natin hayaang tumambay si Lauren kasama ang kanyang mga kaeskwela pagdating natin sa England? Pansamantala, maaari mo akong isama at si Chlo upang makita ang iyong lolo. Kung titignan ang ekspresyon ni Stefan, tila sabik na sabik siyang pumunta sa bahay ni Jordan at makilala ang kanyang pamilya. Tumango si Jordan. Sige, ihahatid ko kayo ni Chlo sa bahay ng pamilya ko pagdating natin doon. Sunduin ko si Lauren mamaya. Hindi nagtagal, lumipad ang eroplano at tumaas sa isang mataas na lugar. Ang pribadong jet ng pamilya Howard ay napakarangal. Upang hindi makagambala sa pamilya Howard, pumunta sina Zara at Beatrice sa ibang bahagi ng eroplano. Hindi sila umupo kasama ni Jordan at ng iba pa. Matapos magtimpla ng kape, nagsimulang mag-chat sina Zara at Beatrice. Sinabi ni Zara, Beatrice, sa tingin mo bakit pinilit ni Fanny na dalhin tayo sa England para sa isang pagtitipon? May trabaho ako. Maraming bagay ang nangyayari sa kumpanya ngayon at kailangan kong ipagpaliban ng ilang bagay sa huling minuto. Sumagot si Beatrice, hindi ba't lagi niya tayong pinipilit na puntahan at tingnan kung gaano kahusay ang kanyang pamumuhay ngayon? Si Fanny ay isang walang kabuluhang tao. Nagpakasal siya sa isang mayamang pamilya sa England at
Mahilig siyang magpakitang gilas. Ngunit sa palagay ko sa pagkakataong ito, hiniling niya sa amin na pumunta sa England ng magkasama, pangunahin upang makita kung ang asawa ni Loren ay mayaman, tama ba? Tumango si Zara. Pumayag. Laging sinasabi ni Fanny na sinungaling ang asawa ni Loren. Nag-imbestiga na rin daw sila ng asawa niya. Walang sikat na stila. Pamilya sa England sa lahat. Pinaplano ni Fanny na lumipad pabalik sa ika-1 ng Abril upang dumalo sa kasal ni na Loren at Chris, ngunit hindi siya dumating nang mabalitaan niyang si Jordan ang lalaking ikakasal. Tinapik ang kanyang baba sa kanyang kamay, tumingin si Beatrice sa mga ulap sa labas ng bintana. Hindi rin ako naniniwala na mayaman si Jordan. He has been living in the Howard family. Tirahan mula noong siya ay ikinasal. Si Loren mismo ang bumili ng lahat. Bilang asawa niya, wala siyang dinadala sa mesa. Humigop ng kape si Zara. Malilinaw ang lahat pagdating namin sa England. Sa araw ng kasal nila, hindi ba sinabi ng kuya ni Jordan na ibibigay niya kay Loren ang lahat ng kanilang bar property sa England? Pagdating natin sa bar, malalaman natin kung si Loren ba talaga ang reyna ng English bar scene. Ngumiti si Beatrice. No wonder gusto kaming dalhin ni Fanny sa isang bar para sa welcome party namin. Parang gusto niyang malaman pa ang tungkol kay Jordan. Hehe, magkakaroon ng magandang palabas mamaya. Sandaling nagkwentuhan ang dalawa bago nagsuot ng eye mask at nakatulog. Inabot ng 1:00 oras para sa kanilang flight para makarating sa London. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon, 6:00 na ng gabi. Oh, pupunta ako sa bahay ni Daddy. Tuwang-tuwa si Chloe. Maglakad ng dahan-dahan. Hinawakan ni Jordan ang kamay ni Chloe at maingat na inakay pababa ng hagdan. Ang iba ay dahan-dahan ding bumaba sa hagdan dala ang kanilang mga bagahe. Pagkababa nila, nakita agad nila ang mahigit 10 Rolls Royces na naghihintay sa kanila. Lahat sila ay limitadong edisyon na puting Rolls Royces, bawat isa ay nagkakahalaga ng higit sa $1,000,000. Tuluyan nang natulala si Zara at Beatrice sa nakita. Oh my God, ang daming puting Rolls Royces. Don't tell me lahat ng white Rolls Royce sa mundo ay nagtipon dito. Napakaganda. Ang mga stile ay talagang mapagbigay. Masayang sinabi ni Stefan kay Jordan, Jordan, napakabait ng lolo mo. Nagpadala siya ng napakaraming mamahaling sasakyan para sunduin tayo. Gayunpaman, medyo nakasimangot si Jordan. Ang kanyang lolo ay isang mababang profile na tao at ito ay imposible para sa kanya upang ayusin ang isang bagay na marangya. Napakarami. Rolls Royces at lahat sila ay puti. Masayang umiti rin si Loren. Pakiramdam niya ay pinapahalagahan siya. Nagreklamo pa siya kay Jordan, nagsinungaling ka sa akin kahapon nang sabihin mong gagawin ng lolo mo. Bigyan mo kami ng mahinang pagtanggap. Sa sandaling ito, isang matangkad na babae ang bumaba mula sa isa sa mga puting kotse. Napaka-impose ng babae. Nakasuot siya ng sunglasses, maiksing palda at pink na high heels. Uy, di ba Fanny yun? Nang makita ang babae, agad siyang nakilala ni Zara at ng iba pa. Siya ang schoolmate nila sa universidad, si Fanny. Kaya hindi inayos ng mga steel itong Rolls Royces. Si Fanny iyon. Noon lang nalaman ng lahat na walang kinalaman si Jordan sa napakagandang eksenang ito. Hi girls! Lumakad si Fanny na naka-high heels. Hinubad niya ang kanyang sunglasses at kumaway sa mga ito. Niyakap muna niya si Loren at pinuri. Mahal, pumayat ka na naman. Paano mo nagawang mapanatili ang magandang figure? Ngumiti si Loren. Malinaw na mas maganda ka kaysa sa akin. Pagkatapos kong ikasal, patuloy akong pinapakain ng asawa ko at tumaas ako ng ilang pounds. Tumawa si Fanny at sa kanyakap sina Zara at Beatrice. Fanny, tinanggap mo ba itong Rolls Royces? Tanong ni Zara. Proud na sabi ni Fanny, hiniling ko sa asawa ko na ayusin sila. Sabi ko pupunta ako para sunduin ka. Pagkatapos noon, umiti si Fanny at kumaway kay Stefan at Chloe. Hello, Uncle. Little Chloe, naaalala mo ba itong magandang auntie? Sa pag-survey sa grupo ng mga taong bumaba, nagtatakang nagtanong si Fanny, Loren, bakit kakaunti kayo? Nasaan ang iyong ina at lolo? Paano naman si Brad? At Alex? Umiling si Loren. Hindi sila dumating. Paumanhin, dapat sinabi ko sa iyo ng mas maaga.
Tiyak na napakamahal para sa'yo na kumuha ng maraming kotse. Napangiti si Fanny. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ibig mong sabihin na paupahan lang ang mga ito. Pag-aari ng asawa ko ang lahat ng mga sasakyang ito. Okay lang. Ituturo ko sa kanila na umalis na lang ng dalawa. Mga sasakyan. Maaari nilang itaboy ang natitira pabalik. Ngumiti si Lauren. Pakiramdam niya ay napakabait ni Fanny. Mabilis niyang hinila ang braso ni Jordan at ipinakilala ito kay Fanny. Fanny, this is my husband, Jordan. Dahil hindi dumalo si Fanny sa kasal ni Lauren, hindi pa niya nakikilala si Jordan. Nagkusa si Jordan na batiin si Fanny. Hello. Sumagot si Fanny sa malandi na tono, Hi, dear husband. Hindi nakaimik si Jordan at nakaramdam siya ng awkward. Anong tinawag mo sa akin? Umiti si Fanny at nagpaliwanag, mahal ko si Lauren at asawa kanya. Siyempre, mahal kong asawa ang tawag ko sa'yo, di ba? Yuhi. Hindi nakaimik si Jordan. Medyo kawili-wili ang babaeng ito. Nagpatuloy si Fanny, nga pala, Lauren, nagpa-reserve na ako sa Churchill Bar. Samahan mo kami ng tito at ng asawa mo. Nagsalita si Stefan. No need. You girls have fun. Si Jordan ay pupunta muna sa kanyang lugar para makilala ang kanyang mga magulang. Actually, gusto rin ni Lauren na pumunta sa lugar ni Jordan kasama niya. Hiniling niya na magsama-sama ang mga babae kinabukasan, ngunit iginiit ni Fanny ngayong gabi. Hindi nagpatuloy si Fanny. Oh, CJ. Jordan, saan ka nakatira? Kunin mo ang isa sa aking Rolls Royce. Ipapahatid kita sa driver sa lugar mo. Sumagot si Jordan, salamat pero hindi na kailangan. Alam ng lolo ko na nandito ako. Malamang nasusunduin niya tayo. Ganun ba? Hindi nagmamadaling umalis si Fanny. Gusto rin niyang makita kung paano kukunin ng tinatawag na Steele family sina Jordan at Stefan. Ito ay isang Bentley. Bagamat isa rin itong mamahaling sasakyan, luma na ito at hindi masyadong malinis. Ito ay lalo na ang kaso kung ihahambing sa puting Rolls Royces ni Fanny, kung saan ang bawat isa sa kanila ay kasing kintab ng mga bago sa ang pagpapakita ng showroom. Matapos huminto ang Bentley, isang matandang lalaki ang bumaba. Si Butler Frank iyon. Butler Frank. Agad namang pumunta sina Jordan at Lauren nang makita nila si Butler Frank. Lumapit din si Stefan kasama si Chloe. Mr. Jordan, welcome home. Masayang umiti si Butler Frank nang lumitaw ang mga kulubot sa kanyang lumang mukha. Marami nang narinig si Lauren tungkol kay Butler Frank. Bagamat isa lamang siyang mayordomo at si Lauren ay asawa ni Jordan, hindi siya nagpahangin tulad ng ginawa ni Hailey at binati si Butler Frank ng buong galang. Hello Butler Frank. Ako ang asawa ni Jordan, Lauren. Nagmamadaling yumuko si Butler Frank. Hello, Mrs. Jordan. Welcome. Tuwang-tuwa si Lauren nang marinig na tinawag siya ni Butler Frank na Mrs. Jordan at ang kanyang mainit na pagtanggap. Sa wakas ay nakarating na siya sa lugar ng kanyang asawa at nakilala ang pamilya nito. Mabilis na kinamayan ni Stefan si Butler Frank. Hello, Mr. Frank. Ako si Stefan Howard, ang biyena ni Jordan. Mabilis na binalikan ni Butler Frank ang kanyang pagbati. Hello, Mr. Howard. Masayang tumawag din si Chloe. Hello, Uncle Frank. Hello, little Miss Chloe. Mr. Steele Sr. will be very happy to see you. Everyone, please get in the car, sabi ni Butler Frank. Habang ang pamilya Howard ay nakikipag-chat kay Butler Frank, si Fanny at ang dalawa pa ay nakikipag-chat sa malayo. Masungit na sabi ni Fanny, pinadala ba ng pamilya ng asawa ni Lauren ang kotse na yon? Bakit sila nagpadala ng ganoong sasakyan? Hindi ba't masyadong sira? Ngumiti si Zara. Hindi naman masama. Ito ay isang Bentley kung tutuusin. Napangiti si Fanny. Oh my God, matandang Bentley yon, okay. Alam mo ba kung gaano kamura ang isang segunda manong Bentley sa England? Hinala ko na nagpakasal si Lauren sa isang manloloko. Mabilis na pinaalalahanan siya ni Beatrice, Fanny, hinaan mo ang boses mo. Huwag kang magsalita ng ganyan sa harap ni Lauren. Gusto niya si Jordan. Yun mumuso si Fanny. Pinasakay muna ni Jordan sina Stefan at Chloe sa kotse bago naglakad pabalik kasama si Lauren. Nagplano siyang magpaalam sa tatlong kaeskwela nito bago umalis. Nang makitang nakabalik na si Jordan, nagplaster si Fanny sa isang pekeng ngiti.
Young Master Jordan, kaya galing ka sa isang mayamang pamilya. Isang Bentley ang ipinadala para sunduin kayong lahat. Ang sasakyang iyon ay napakabihirang sa London. Masasabi ni Jordan na kinukutya siya ni Fanny. Nagdala si Fanny ng mahigit 100 Rolls-Royce na kotse na nagkakahalaga ng mahigit $1,000,000 bawat isa. Samantala, may isang matandang Bentley lang si Jordan. Paano niya maihahambing sa kanya? Paliwanag ni Jordan, medyo luma na nga ang kotseng iyon. Gayunpaman, matanda na si Butler Frank kaya mas gusto niya ang mga lumang kotse. Pinahahalagahan niya ang mga lumang bagay kaya hindi niya binago ang kanyang biyahe. Agad namang nagkunwaring nagulat si Fanny. Nakakamangha talaga ang mga stile. May mayordomo ka pa nga. Kung ang butler ay nagmamaneho na ng ganoon kagandang sasakyan, hindi ba't mas gaganda pa ang mga sasakyan ng mga magulang mo? Oh, tama. Bata. Master Jordan, saan ka nakatira? Nakatira kami ng asawa ko sa South Kensington. Baka magkapitbahay tayo. Siyempre, hindi kailanman sasabihin ni Jordan sa sinuman ang lokasyon ng tirahan ng kanyang lolo. Ngumiti si Jordan. Ang aking pamilya ay hindi nakatira sa South Kensington. Ngumisi si Fanny. Sa wakas ay pinaamin niya si Jordan na hindi siya isang mayamang tagapagmana ng ikalawang henerasyon. Hindi mapakali si Jordan na magpaliwanag. Tanong niya, nag-inuman ba kayo sa Churchill Bar sa 1 Whitehall Place? Loren, aalis muna ako kasama ng tatay mo. Sunduin kita mamaya. Ang Churchill Bar sa 1 Whitehall Place, pagkumpirma ni Fanny. Nabalitaan ko na si Loren ang reyna ng mga English bar. Ibig sabihin hindi kita kailangang tratuhin ngayon? Bagamat si Fanny ay mukhang palakaibigan kay Jordan sa panlabas at walang sinabing labis, ang kanyang mga salita ay puno ng mga nakatagong biro. At saka, tila pagsubok ang lahat ng sinabi niya, sinusubukang ilantad si Jordan. Sinabi ni Jordan, lahat ng bar sa England ay kay Loren. Mag-order ng kahit anong gusto mo sa Churchill Bar ngayong gabi. Hindi mo kailangang magbayad. Tuwang-tuwa si Fanny at ang dalawa pa. Totoo ba yan? Aaminin namin na seryoso ka. Tuwang-tuwa at excited din si Loren. Mula nang ikasal siya, nagkaroon siya ng isa pang titulo, The Queen of English Bars. Pribado ang tawag sa kanya ng mga kaibigan niya. Sa paglipas ng panahon, nasanay na si Loren sa titulong ito. Bukod dito, ito. Binigay sa kanya ni Jordan, ang lalaking pinakamamahal niya. Sobrang nagustuhan niya. Hinila-hila ang sulok ng shirt ni Jordan sa kahihiyan, mahina niyang tinanong, totoo ba yon? Makikilala ba talaga ako ng mga tao sa bar? Nakangiting sabi ni Jordan, Honey, do you think I'm lying to you? Don't worry, all the bars belong to the same company. The boss of that company is you and me. All the bar owners know your name. When the time. Pagdating, ang kailangan mo lang gawin ay ipakita sa kanya ang iyong pagkakakilanlan. Pangako, pagsisilbihan kanya na parang reyna. Lumitaw si Asmile sa mukha ni Loren. Nakaramdam ng labis na inis si Fanny, ngunit mumiti siya at sinabing, bilisan na natin ang bar ni Loren. Hindi na ako makapaghintay na lintahin siya. Ngumiti din si Zara. Ako rin. Gusto ko ang pinakamahal na bote ng alak. Sabi ni Beatrice, paano magiging sapat ang isang bote? Kahit 3, haha. Napaka-generous din ni Loren. Girls, order na kayo ng kahit anong gusto nyo. It's my treat. Nakontento si Jordan habang pinagmamasdan si Loren at ang kanyang mga kaeskwela na masayang nag-uusap. Honey, dalhin mo ang iyong mga kaibigan upang magsaya. Ikaw ang reyna ng mga bar dito, kaya lahat ng mga bar ay pag-ari mo. Hindi binili ni Jordan ng bahay si Loren o binigyan siya ng kotse. Ayaw niyang magbigay ng mga bagay na hinahangad ng karamihan sa mga babae. Gayunpaman, ang ibinigay ni Jordan kay Loren ay higit pa sa isang bahay o kotse. Sumakay ang 4 na magagandang babae sa puting Rolls-Royce papunta sa Churchill Bar sa 1 Whitehall Place. Pagpasok sa bar, napagtanto nilang wala pang masyadong tao sa loob. Umupo silang 4 sa bar. Ang 4 na dilag na ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming lalaki. Kumatok si Zara sa countertop at sinabi sa waiter, bigyan mo kami ng isang bote ng pinakamahal mong alak. Ngumiti si Beatrice. Gusto namin ng 4 na bote. Naglilinis ng wine glass ang waiter habang pinaalalahanan sila. Mga babae, ang pinakamahal naming alak dito ay nagkakahalaga ng ilang libong pounds.
Ngumiti si Zara. Ano ang ilang libong libra? Hindi na natin kailangang magbayad. Nandito na ang amo mong babae. Hindi mo ba siya nakikilala? Lady Boss. Nataranta ang waiter. Kinakabahang pakilala ni Loren sa waiter. Hello, ako si Loren Howard mula sa Green King Bar Group. Pero sagot lang ng waiter, so. What makes you think that you don't need to pay for your drinks? Nataranta si Loren nang marinig ang sinabi ng waiter. Hindi niya inaasahan na ganoon na lamang kawalang interes ang waiter sa kanyang pagkatao. Kaya agad niyang sinubukang magpaliwanag. Hindi naman sa ayaw naming magbayad para sa mga inumin namin. What I mean is, hindi ba itong Churchill Bar ay kabilang sa Green King Bar Group? Ako ang pinakamalaking shareholder ng Green King Bar Grupo. Bilang boss, may karapatan akong kumuha ng ilang bote ng alak mula sa bar, tama ba? Wika ni Loren sa napakalambot at banayad na boses. Nang makita ito, nagkomento si Fanny. Loren, ikaw ang amo. Bakit ang humble mo sa isang waiter? Pagkatapos ay sinigawan niya ang waiter, hoy. Ito ang amo mo. Sa kanya ang bar na ito. Pwede tayong umorder ng kahit anong gusto natin. Tumawa ng malakas ang waiter. Sinusubukan ba ninyong apat na magpatakbo ng isang scam? Gusto mong uminom ng libre? Kung gusto mong uminom ng libre, mangyaring hanapin ang isa sa mga customer sa bar. Ang ilan sa kanila ay maaaring handang mag-treat. Uminom ka, ngunit kailangan mong magpalipas ng gabi kasama sila. Gayunpaman, huwag mo nang isipin ang pagkakaroon ng masarap na alak na nagkakahalaga ng libu-libong pounds. Ang mga babaeng tulad mo ay mura. Ang isang gabing kasama ka ay malamang na nagkakahalaga lamang ng ilang dosenang pounds. Ang mga sarkastikong panlalait ng waiter ay ikinagalit ni Fanny at ng grupo. Hinampas ni Fanny at Zara ang mesa sa galit. Anong sabi mo? Sino sa tingin mo ang kausap mo? Humingi ka agad ng tawad sa amin. Patuloy sa pagpupunas ng baso ang waiter habang nakangiting nakaturo kay Loren. Ang babaeng ito ang unang nagsinungaling. Ang Churchill Bar ay walang kinalaman sa Green King Bar Group. Ang may-ari ng aming bar ay si Michael McDonald. Naikuyom ni Loren ang kanyang mga kamao. Sobrang sama ng loob niya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi siya mapapahiya ng ganito ng mga kaibigan niya. Gayunpaman, nataranta si Loren sa sinabi ng waiter. Hindi ba sa kumpanya ang bar na ito? Nasa ilalim ng kanyang kontrol. Malinaw na sinabi ni Jordan na ang lahat ng mga bar sa England ay nasa ilalim ng Green King Bar Group. Biglang sinabi ni Fanny, Michael McDonald. Hindi ba siya ang presidente ng Enco Corporation? Kinumpirma ng waiter. Tama. Kilala mo ba siya? Siya ang pinaka-namumukod tanging batang tycoon sa England. Wala pa siyang 30 pero bilyon-bilyong pounds na siya. Biglang sinabi ni Zara, bakit parang pamilyar ang pangalan na ito? Sabi ni Fanny, Michael McDonald is my husband. Namulat ang realisasyon kay Beatrice. Oh, tama. Ang pangalan ng asawa mo ay McDonald. Kaya ang bar na ito ay pag-aari ng iyong asawa. Natigilan din si Loren. Siya ay tinaguriang reyna ng mga English bar at nangakong dadalhin ang kanyang mga kaeskwela dito para uminom. Pero ngayon, si Fanny na pala ang may-ari ng bar. Kinuha ni Fanny ang kanyang cellphone, agad na tumawag si Fanny. Hoy, itatanong ko sana sayo. Bumili ka ba ng Churchill Bar? Ano? Bumili ka talaga? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nasa Churchill Bar ako ngayon at siniraan ako ng waiter dito at ang mga kaibigan ko. I want you to fire. Kanya. Kaagad. Pagkababa, ngumiti si Fanny sa tatlong babae. Oh my God, pag-aari ko talaga ang bar na ito. Say, kasalanan ng asawa ko ang pagiging mayaman. Mahilig siyang bumili ng mga bar at wineries ng walang dahilan. Hindi man lang alam. Napatingin si Loren at ang dalawa pa sa ekspresyon ni Fanny. Sinadya ba niyang gumawa ng isang aksyon? Anong coincidence? Siya ang pumili ng bar ngayong gabi at nagkataong binili ito ng asawa. At sinasabi niyang hindi niya alam. Nagsalita si Beatrice. Fanny, sinasadya mo bang ipahiya ang dati mong schoolmate? Masasabi ni Beatrice sa isang sulyap na si Fanny ay gumagawa ng isang aksyon. Sinusubukan niyang ipahiya si Loren at ilantad ang kanyang asawa. Sina Beatrice at Zara ay walang pag-aalinlangan na makita si Jordan na nalantad sa pandaraya.
Gayunpaman, hindi nila gustong makita si Loren na pinapahiya ng ganito. Bukod sa kanilang magkapatid na pagkakaibigan, sina Beatrice at Zara ay nanirahan sa parehong estado ng makapangyarihang pamilya Howard. Hindi matalino na kutyain nila si Loren. Sa makatuwid, nagpasya si Beatrice na magsalita para kay Loren. Nagmamadaling depensa ni Fanny sa sarili. Paano mo nasabi? Hindi ako. Loren, huwag kang magkamali. Hindi ko talaga alam na pag-aari ko ang bar na ito. Talaga? Awkward na umiti si Loren. Sige, hindi mo na kailangang ipaliwanag. Naniniwala ako sa'yo. Alam ni Loren na sobrang inggit ni Fanny sa kanya simula pa noong university days nila. Noon pa man, nagsiselo si Fanny na mas maganda si Loren at mas maganda ang family background. Sa sandaling ito, biglang nakatanggap ng tawag ang waiter. Agad siyang humingi ng tawad kay Fanny. I'm sorry, Mrs. McDonald. Humihingi ako ng paumanhin sa mga nasabi ko kanina. Sana ay maging mapagbigay ka at patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Huwag mo akong paalisin. Ngumuso si Fanny. Iniinsulto mo ang aking pinakamamahal na mga kaibigan at gusto mo pa ring magtrabaho sa aking lugar. Ano ang iniisip mo? Magwala ka na. Walang awa si Fanny. Magalang na yumuko ang waiter at humingi ng tawad sa kanilang apat. I'm very sorry. Ladies, naabala ko ang iyong night out. I'll take annual leave now. With that, umalis na yung waiter. Masayang puri ni Zara, Fanny, you're so domineering. Kung sino man ang nang insulto sa atin, tanggalin na. Dagdag ni Beatrice. Buti na lang at naging boss ka. Kung hindi, wala na tayong magagawa sa mga panlalait ng waiter. Nagpasalamat din si Loren kay Fanny. Salamat, Fanny. Kailangan niyang magpumiglas para sabihin ang mga katagang iyon. Dapat siya ang boss dito. Kung may nangyari man, dapat siya na ang magsusolve ng problema para sa mga kaibigan niya. Ngunit ngayon, inagaw na ni Fanny ang lahat ng kanyang kaluwalhatian. Tuwang-tuwa si Fanny at sumenya sa isa pang waitress. Buksan kaagad ang 4 na bote ng pinakamahal na red wine dito. Boss! Masunurin naman ang waitress at naghanda ng red wine glass para sa kanilang 4. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Loren. Paumanhin, hindi ako iinom. Bigyan mo ako ng hindi alkohol. Ha? Bakit hindi ka umiinom? Tanong ni Fanny. Paliwanag ni Loren. Kailangan ko pang makipagkita sa pamilya ni Jordan mamaya. Bastos talaga ang amoy alak sa unang pagkikita natin. Walang magawang sinabi ni Fanny, Loren, bakit mo pa siniseryoso ang sinungaling mong asawa? Gusto mo pa bang makita ang kanyang mga magulang? Siya ay sinungaling. Ano ang silbi ng pakikipagkita sa kanyang mga magulang? Dagdag pa ni Zara, tama, Loren. Hindi ba sinabi ng asawa mo na ang Churchill Bar ay pag-aari ng Steeles? Sinabi rin niya na lahat ng bar sa England ay pag-aari ng kanilang pamilya. Sa araw ng iyong kasal, bukas palad niyang ibinigay ang lahat ng ito. Sa'yo. Pero ngayon, napagtanto namin na hindi ito totoo. Sumagot din si Beatrice. Hindi ko rin nakalaing mayaman si Jordan. Isang matandang Bentley ang pinadala para sunduin siya. I wonder kung second hand ba ito o rentahan. Hindi ito maikukumpara sa bago mong sasakyan. Hindi komportable si Loren na pinagdududahan at tinutuyan ng kanyang mabubuting kaibigan. Si Jordan ba talagang sinungaling? Naka-cross-leg si Fanny na nakaupo sa bar at naglabas ng isang pakete ng sigarilyo. Alam niyang hindi na ninigarilyo si Loren at ang dalawa pa, nagsindi na lang siya ng sigarilyo para sa sarili. Maganda siya at mas lalo pang gumanda kapag naninigarilyo. May aura rin siyang amo. Nagpabuga si Fanny ng smoke ring. Loren, wag mo kaming sisihin sa pagsasabi nito. Nabulag ka na ba sa pag-ibig? Logically speaking, paano kaya ang isang matino at makamundong babae na katulad mo? Naniniwala sa kalokohan ni Jordan? Lahat ng bar sa England ay sa pamilya niya. Yay! Buti na lang at hindi ako nakadalo sa kasal nyo. Kung ginawa ko, sinampal ko siya nung sinabi niya yon. Ang asawa ko ay galing sa isang kilalang pamilya sa England. Siya ay may malapit na kaugnayan sa lahat ng mga nangungunang pamilya, ang maharlikang pamilya at maging ang mga politiko. Kahit kami ay hindi mangahas na i-claim na kami ay may kakayahan. Bilhin ang lahat ng mga bar sa England. Si Loren ay hindi isang malambot, mahinang babae.
Galit na galit siya na may nagsasalita ng ganyan tungkol sa lalaking mahal niya. Sagot naman ni Loren, Fanny, hindi mo kilala ang asawa ko, kaya wag kang maglalabas ng kalokohan. Walang dahilan ang asawa ko para magsinungaling sa akin dahil hindi ako babaeng dahaman. Kapangyarihan at pera. Kahit wala siyang pera, gusto ko pa rin siya. Itinaas ni Fanny ang kanyang baso at sinabing, mahal, hindi mo naiintindihan. Hindi mo pinahahalagahan ang background at katayuan ng pamilya, ngunit ang iyong mga magulang. Maaaring hindi siya nagsinungaling dahil sa iyo. Pero nagsinungaling siya para dayain ang mga magulang mo. Sina Zara at Beatrice ay nasa panig ni Fanny para dito. Sinuportahan nila ang kanyang krusada laban sa Jordan. Tama, Loren. Kahit kailan hindi nagustuhan ni tita si Jordan, di ba? Baka sinusubukan lang niyang lokohin ang mga magulang mo. Sa tingin ko, mahirap talaga si Jordan. Ni hindi nga siya nakabili ng bahay noong pinakasalan niya si Loren. Paanong ang lalaking hindi man lang makabili ng bahay ay matatawag na lalaki? At saka, ang pulang jeep ni Loren ay sinira ng isa sa mga subordinates ni Jordan. Hindi siya nakabili ng bahay pagkatapos magpakasal at sinira pa ang sasakyan mo. Dapat ay binayaran ka niya, pero Loren, binayaran mo ang isang bagong Bentley Continental. Sarili mo. Marami pang alam sina Zara at Beatrice tungkol kina Jordan at Loren, kaya nang magsimula na silang mag-usap, hindi na sila tumigil. Sa gilid, humigop ng alak si Fanny. Nabigla siya. O aking Diyos, nangyari ba yon? Naninirahan sa bahay ng kanyang asawa, sinira ang kanyang sasakyan, walang bayad kahit isang sentimo, at pagkuha ng kanyang asawa upang bumili ng isa pang kotse. Hindi ba masyadong walang hiya si Jordan? Labis ang pag-aalala ni Loren. Hindi ito ang iniisip mo, hey, sorry, hindi ako umiinom. Binalak ni Loren na ipaliwanag kay Fanny na hindi binayaran ni Jordan ang kotse at bahay dahil na-freeze ang kanyang bank account. Sa makatuwid, hindi siya maaaring kumuha ng isang solong sentimo. Pero bago pa siya makapagpaliwanag, binuhusan na siya ng alak ng waitress. Ayaw uminom ni Loren at nagmamadaling hinila ang wine glass niya. Ngunit nagsimula ng umagos ang alak mula sa bote at tumalsik ito sa manggas ni Loren. Sorry. Mabilis na humingi ng tawad ang waiter. Kinawayan ni Loren ang kamay niya. Forget it, pupunta ako sa washroom para maglinis. Tumayo si Loren at naglakad papunta sa washroom. Pagkaalis ni Loren, nagsalita si Fanny at ang dalawa pa ng mas masungit. Habang naninigarilyo si Fanny, sinabi niya sa pang-aalipusta, lumalala ang panlasa ni Loren sa mga lalaki. Bakit siya pumili ng panloloko para sa isang asawa? Alam mo ba na inirekomenda ko ang isang lalaki na Loren? Siya ay mabuting kaibigan ng aking asawa, isang bachelor at mayroon ding isang mahusay na itinuturing na katayuan sa England. Nakita ng lalaking Ingles na yon ang larawan ni Loren at nagustuhan niya ito, ngunit ayaw pa nga siyang makilala ni Loren. Nakakagulo daw sa utak ng pagbubuntis. Simula nang manganak si Loren, mas naging tanga siya kaysa dati. Naniwala talaga siya na siya ang reyna ng English bar. Haha, anong biro? Karapat-dapat ba siya? Itinaas ni Zara ang kanyang baso at nag-toast kay Fanny. Haha, hindi siya ang reyna ng English bar. Ang kapatid naming si Fanny ang tunay na reyna ng English bar. Kailangan mong tratuhin kaming mabuti nitong ilan araw. Dagdag ni Beatrice. Tama, Fanny. Gusto kong umasa sa misteryosong asawa ni Loren, pero mukhang ikaw ang mas maaasahan. Nag-toast si Fanny sa kanilang dalawa. Walang problema. Ginagaranti ako na mag-enjoy kayo sa England. Haha, cheers, sisters! Akala ng tatlo ay nasa washroom pa si Loren, kaya walang tigil silang nagkwentuhan. Gayunpaman, hindi nila alam na bumalik na si Loren at narinig lahat ng comments nila. Kakalakad pa lang ni Loren papunta sa pinto ng washroom nang mapansin niyang kulang pala ang tissue niya. Bumalik siya upang humingi ng higit pa kay Beatrice. Gayunpaman, habang naglalakad siya, narinig niya ang komento ni Fanny na hindi karapat-dapat si Loren na maging reyna ng English bars. Mabilis na umatras si Loren sa banyo ng tahimik. Sa pag-alala sa walang kabuluhang komento ni Fanny, isang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang reyna ng English bar. Mula nang ibigay sa kanya ni Jordan ang titulong ito, palaging itinuturing ito ni Loren bilang isang karangalan. Hindi dahil walang kabuluhan si Loren, kundi dahil gusto niya si Jordan.
At saka, ang iba pa niyang mga kaibigan ay palaging tinatawag na ganoon. Sa paglipas ng panahon, naramdaman niya talaga na siya ang reyna ng English bars. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya ay insultuhin at tinutuyan ng ganito sa isang bar sa England. Si Lauren ay mula sa isang makapangyarihang pamilya, at wala pa siyang narinig na nagsasalita tungkol sa kanya ng ganoon. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng hinanakit at gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari. Tinawagan niya si Jordan. Hubby! Honey, anong problema? Nasa sasakyan pa rin si Jordan. Hindi pa sila nakakarating sa bahay ng kanyang lolo. Sabi ni Lauren, may gusto akong itanong sa'yo. Masasabi agad ni Jordan na may mali. Honey, what's wrong? Umiiyak ka ba? Anong nangyari? Ayaw ni Lauren na mag-alala si Jordan at agad itong itinanggi, no, I'm not crying. I'm fine. Just wanted to ask you. Hindi ba sa kumpanya namin ang Churchill Bar? Nataranta si Jordan. Bakit mo tinatanong yan? Sabi ni Lauren, naku, sa tingin ko, posibleng binili ng kumpanya namin ang iba pang mga bar, pero hindi ito. Sa pagkakataong iyon, hindi pa rin naniniwala si Lauren na nagsinungaling si Jordan sa kanya. Baka nagkataon lang na na-miss niya ang bar na ito. Ngunit sumagot si Jordan, imposible. Ang Churchill Bar ay isa sa nangungunang 10 sikat na bar sa England. Imposibleng makaligtaan natin ang isang ito. Bukod dito, ang aking lolo ay palaging naging partikular sa pagmonopolyo ng isang industriya. Gaano man kalaki ang bar, kung gusto niya, bibilhin niya ito sa lahat ng gastos. Lauren, malinaw kong masasabi sa iyo na ang lahat ng bar sa England ay sa iyo. Ikaw ang nag-iisang reyna ng English bar. Si Jordan ay isang sensitibong tao. Naramdaman niya na maaaring may nangyari kay Lauren sa Churchill Bar. Lauren, may na-encounter ka bang problema sa bar? Sabihin mo sa akin, ayos lang. Isa rin akong major shareholder ng bar group. May karapatan akong malaman. Naramdaman din ni Lauren na kung talagang pagmamay-ari ng Steeles ang Churchill Bar, kailangan niyang iulat ang insidente sa Jordan. Sinabi ni Lauren, ibinunyag ko ang aking pagkakakilanlan sa mga staff dito. Sinabi ko rin na ako ang boss ng Green King Bar Group, ngunit hindi nila ako kilala o ang aming kumpanya. Nataranta si Jordan. Ano? Nangyari yon? Sandali. Ibinaba ni Jordan ang kanyang telepono at tinakpan ng kanyang kamay ang receiver. Tinanong niya si Butler Frank na nakaupo sa front passenger seat. Butler Frank, ang Churchill Bar ba ay pag-ari ng Steeles? Tumango si Butler Frank. Siyempre, Mr. Jordan. Kinuha muli ni Jordan ang kanyang telepono at sinabi kay Lauren, ako na ang bahala dito. Hintayin mo ako sa bar. Pupunta ako para hanapin ka ngayon. Nakita ni Stefan na mukhang problemado si Jordan matapos ibaba ang telepono. Agad niyang tinanong na may pag-aalala, anong problema, Jordan? May nangyari ba kay Lauren sa bar? Ngumiti si Jordan. Alam niyang nag-aalala si Stefan sa kanyang anak. Kung tutuusin, siya ay isang binibini at maaaring hindi ligtas para sa kanya na bisitahin ang mga bar sa ibang bansa. Sabi ni Jordan, ayos lang, Dad, hindi alam ng waiter doon. Lauren. Pupunta ako sa personal. Driver, ihinto mo ang sasakyan. Dito na ako bababa. Tinanong ni Butler Frank, Mr. Jordan, gusto mo bang tulungan kitang ayusin ito? Sinabi ni Jordan, hindi na kailangan, ipadala ang aking biyenan at anak na babae upang makita. Lolo. Hahanapin ko lang si Dragon. Napangiti si Butler Frank sa pagbanggit kay Dragon. Tama. Bumalik ka na sa England. Maaari mong hilingin kay Dragon na tulungan ka. Ang Dragon ay isang mabigat na kanang kamay na itinalaga ng mga Steeles sa Jordan. Siya ay isang tao lamang, ngunit kahit na, siya ay maituturing na isang makapangyarihang puwersa ng kalikasan. Upang matulungan sina Jesse, Jamie at Jordan na magtagumpay sa pamilya Steele, si Charleston ay nagtalaga ng 3 nakakatakot na kanang kamay sa bawat isa sa kanyang mga apo. Sila ay Dragon, Chimera at Phoenix. Ang Dragon ay nasa ilalim ng Jordan, si Chimera ay nasa ilalim ni Jess, at ang Phoenix ay nasa ilalim ni Jamie. Hindi lang hinayaan ng pamilya Steele sina Jesse, Jordan at Jamie na sumailalim sa lahat ng uri ng pagsasanay bilang mga bata, ngunit ginawa rin nila ang Dragon, Chimera at Phoenix na tiisin ang lahat ng uri ng malupit na pagsasanay mula sa murang edad.
Upang punan ang mga tungkulin ng Dragon, Chimera at Phoenix, nagsimula si Charleston sa 100 kandidato, maingat na sinanay sila, inalis ang mahihina at itinataguyod ang pinakamahusay. Matapos ang higit sa 10 taon ng pagsasanay at pagpili, sa wakas ay natukoy niya kung sino ang karapat-dapat sa mga tungkulin ng Dragon, Chimera at Phoenix. Habang si Jordan at ang kanyang mga kapatid ay nakaranas ng mga labanan noon. Ngunit ang tatlong kanang kamay na ito ay higit na nagtiis. Si Jordan at ang kanyang mga kapatid ay dumaan sa mga pagsubok sa mundo ng negosyo. Ngunit ang Dragon, Chimera at Phoenix ay nalubog na sa komersyo sa loob ng maraming taon. Sa totoo lang, ayon sa kanilang mga kakayahan at koneksyon sa negosyo, ang magkapatid na Steele ay hindi kasing husay ng kanilang tatlong kanang kamay. Gayunpaman, gaano man sila katangi-tanging tatlo, sila pa rin ang mga lingkod ng Jordan at ng kanyang mga kapatid. Napangiti si Jordan sa naisip ni Dragon. Ang taong ito ay talagang namumukod-tangi. Siya ang pinakamakapangyarihan sa kanilang tatlo. Mas makapangyarihan pa siya kay Chimera at Phoenix. Kung pinayagan ako ni Lolo na tulungan ako ni Dragon sa VIA, hindi ko na kailangang magdusa ng labis na pagkabigo. May tuntunin si Charleston na hindi pinahintulutan si Jordan na kunin si Dragon para tulungan siya noong panahon niya sa VIA. Ito ay dahil napakalakas ng Dragon. Sa pangkalahatan, malulutas niya ang bawat isyong naranasan ni Jordan sa loob ng ilang minuto. Ngayong nasa England na si Jordan, maaari niyang kontakin muli si Dragon, tinawag ni Jordan na Dragon. Dragon, kamusta? Masaya si Jordan na makausap ang matandang kaibigan na ito. Actually, 32 years old pa lang si Dragon. Panginoon ko ing. Isang malalim at malakas na boses ng lalaki ang nagmula sa kabilang linya. Iyon ay Dragon. Git ni Jordan. Tawagin mo akong kuya. Sumagot ang Dragon, guro. Galit na galit si Jordan. Siya, ayaw mo pa rin akong tawagin kuya. Gusto ni Jordan na tawagin siya ni Dragon na kapatid sa loob ng maraming taon, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagtagumpay. Nagtanong si Dragon, guro, nakabalik ka na? Ngumiti si Jordan. Tama. Hindi kita makontak kahit hindi na ako bumalik. Nagtanong si Dragon, ano ang mga tagubilin mo para sa akin? It's not a big deal. Hanapin ang taong namamahala sa Churchill Bar at makipagkita sa kanya kaagad sa bar. Sumagot si Dragon, nakuha ko. Ano mang iba pang mga tagubilin? Sinabi ni Jordan, hindi sa ngayon. Mag-standby ka lang. Naiintindihan ko eh. Binaba ni Jordan ang tawag at tumawag ng taxi para pumunta sa Churchill Bar. Pagdating sa bar, nakita agad ni Jordan si Loren at ang tatlo pang nakaupo sa bar na nag-inuman. Agad namang napangiti si Fanny nang makitang naglalakad si Jordan. Wow, andito na ang mahal na asawa. Maupo ka na. Ang gwapo ni Jordan, uminom ka sa amin. Umorder kami ng pinakamahal na bote dito. Huwag mong sayangin. Mula sa masigasig na pag-welcome ni Fanny kay Jordan, para siyang host na nag-entertain ng guest. Samantala, si Zara at Beatrice naman ay tumingin kay Jordan na may halong pagtataka. Tumanggi silang makipag-usap sa kanya. Matapos anyayahan ni Fanny si Jordan na maupo, nagkusa siyang buhusan siya ng isang baso ng alak. Nakangiti siya habang naninigarilyo. President Jordan, ang ganda talaga ng bar mo. Salamat na lang sa iyo na maaari tayong magkaroon ng libreng inumin ngayon. Halika, mag-toast tayo kay President Jordan, okay? Ngumisi si Zara at Beatrice. Wala silang balak na itaas ang kanilang salamin. Si Jordan ay isang matalas na tao at masasabi niya na kahit na si Fanny ay tila napakabait sa kanya sa panlabas, siya ay talagang isang mapagkunwari. Hindi niya sinasadya ang sinabi niya. Gusto niyang kutyain at kutyain ang iba. Bagamat tinawag niya itong Presidente Jordan, ito ay sinadya bilang isang sarkastikong insulto. Ito ay dahil ang mga inuming ito ay hindi kagandahang loob ng Jordan. Courtesy naman sila ni Fanny. Gayunpaman, hindi siya inilantad ni Fanny. Sinubukan niyang magmukhang magalang at marangal sa harap ng kanyang mga kaibigan. Hindi nakaimik si Loren at lalo siyang naagrabyado. Hindi tanga si Jordan. Walang paraan na tatanggapin niya ang alak. Sabi niya sa seryosong tono, yun na Fanny, hindi mo na kailangang magsabi ng mga ganyan. Nabalitaan ko na nga na may na-encounter na problema si Loren dito. Hindi siya kilala ng waiter dito.
Nang makitang walang umiinom sa kanya, humigop si Fanny sa kanyang sarili at bumulong sa kanyang sarili. Kung gusto mong makilala, kailangan mo munang may kakayahan. Naramdaman ni Jordan na isang bisyo na tao si Fanny. Bawat salitang binibitawan niya ay tila puno ng mga tinik. Malaki ang posibilidad na si Fanny ang nagpaiyak kay Loren kanina. Maldita na babae, ang lakas ng loob mong paiyakin ang asawa ko. Isang alon ng inis ang bumalot kay Jordan. Noong una, maganda ang unang impresyon ni Jordan kay Fanny. Siya ay maganda, matikas at bukas ang kamay. Gayunpaman, bilang kanyang kaeskwela at mabuting kaibigan, hindi dapat ganyanin ni Fanny si Loren. Ngayon lang siguro nahihiya ang asawa ko. Dapat ko siyang ipaghiganti. Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao. Nangako siyang pararangalan si Loren. Paano niya hinayaang kutyain siya ng mga kaeskwela niya ng ganito? Kaya sinabi ni Jordan sa kanilang tatlo, baka bago lang ang mga waiter dito o baka hindi sinabi sa kanila ng management kung sino ang tunay na amo. Nakiusap na ako sa namamahala sa bar na ito na pumunta. Dapat nandito na siya. I'll give you an explanation soon. Nataranta si Fanny. Ano? Tinawagan mo ang kinaukulan? Sinasabi mo bang tinawagan mo ang amo ng Churchill Bar para pumunta? Sa totoo lang, hindi ginamit ni Jordan ang salitang boss dahil ang tunay na amo ng bar ay sina Jordan at Loren. Gayunpaman, dahil nag-isa lang ang tinutukoy nilang bar na ito, hindi naghiwa-hiwalay si Jordan. Pagkatapos ng lahat, sina Jordan at Loren ang mga boss ng buong kumpanya. Ang manager ay maaaring ituring na boss ng bar na ito. Sumagot si Jordan. Yay! Hindi napigilan ni Nazara at Beatrice ang tumawa ng malakas. Haha, nagpapanggap ka pa. Jordan, kilala mo ba kung sino ang amo ng bar na ito? Hindi rin napigilan ni Fanny ang matawa. Naku, nagkataon lang talaga. Ano ang dapat kong gawin, Loren? Kung ibang sitwasyon man yon, sasama ako sa kilos ng asawa mo at sasang-ayon ako sa kung ano man ang sasabihin niya. Kung sasabihin niyang boss siya rito, nakipaglaro na sana ako at hindi siya inilantad. Pero ang amo ng bar na ito ay asawa ko. Sa tingin mo, paano ako dapat kumilos? Naninigas ang mukha ni Loren dahil sa sobrang kahihiyan. Sinabi ni Fanny na ayaw niyang ilantad si Jordan at ipahiya ang mag-asawa. Ngunit ang kanyang mga salita ay nagpahiya sa sitwasyon para kay Jordan at Loren. Sa huli, si Loren ay isang babaeng may matinding pagmamalaki. Kailangang sumabay ang kanyang kaeskwela sa gawain para masiyahan ang kawalang kabuluhan ng kanyang asawa. Paano pa niya haharapin ang mga kaibigan niya pagkatapos nito? Nagulat din si Jordan. Ang asawa mo ang boss. Napangiti si Fanny. Tama. I'm really sorry. What a coincidence. Kung alam ko lang kanina, I would have choose another bar. This way, we could have played along with your pretentious act, haha. Napakunot ang noo ni Jordan sa mga salitang mapagpanggap na gawa. Si Jordan ay hindi estranghero sa mga masasakit na salita. Gayunpaman, nang ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Fanny, ang mga ito ay tila nanginginig. Sinasabi mo na nagsisinungaling ako sa'yo. Sabihin ko sa'yo, kung ang asawa mo talaga ang namamahala sa lugar na ito, pupunta siya ngayon sa bar na ito kahit kailangan niyang gumapang. Galit na galit si Jordan ngayon. Sa sandaling iyon, isang bata, guwapong lalaki na may ayos ng buhok tulad ni Beckham ang nagtulak sa pinto ng bar at pumasok. Nanlamig ang mukha ni Fanny. Hubby! Hubby! Kilala rin ni Nazara at Beatrice ang asawa ni Fanny at laking gulat nila nang makita ito. Nandito talaga siya. Ang kakapasok lang sa bar ay ang mayamang asawa ni Fanny na si Michael McDonald. Ngumisi si Jordan at nagsimulang uminom. Hehe, hindi ka naniwala. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Tuluyan nang napalitan ang malungkot na ekspresyon ni Loren nang sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi na ba niya kailangang tiisin ang pangungutya ng kanyang mga kaibigan? Maaari na ba siyang maging reyna ng English bar? Ang reyna na kinaiinggitan ng lahat. Pagkapasok ni Michael, hinalikan niya ang kanyang asawang si Fanny bago nagkusa na batiin si Nazara, Beatrice at Loren. You must be my wife's university schoolmates. Let me introduce myself. My name is Michael McDonald. Natigilan si Michael nang makita si Loren. Wow, Loren, nakita ko ang litrato mo sa phone ng asawa ko kanina. Hindi ko akalain na mas gaganda ka pa pala sa totoong buhay. May matalik akong kaibigan na sobrang nahuhumaling sa'yo.
Akala niya ikaw ang pinakamagandang babae sa Venice. Magalang na pinasalamatan siya ni Lauren. Salamat sa iyong papuri. Napansin ni Michael si Jordan. Tanong niya, ipinakilala siya kaagad ni Lauren, asawa ko siya, si Jordan. Hello, Jordan. Welcome sa England. Magalang na kinamayan ni Michael si Jordan. Nakipagkamay si Jordan sa kanya at nagtanong, ikaw ba ang taong namamahala rito? Humalakhak si Michael. Akin ang bar na ito. Si Jordan ay labis na nalungkot. Ang bar ay pag-ari ng Stiles. Ibinigay nila ito kay Lauren at ito ngayon ay sa kanya. Ano ang ibig niyang sabihin nang sabihin niyang kanya ang bar? Sabi ni Jordan, Michael, sana alam ng lahat ng nagtatrabaho sa bar na ito kung sino ang amo. Hindi mo nagawa ng maayos ang trabaho mo. Pero, dahil asawa ka ng schoolmate ng asawa ko, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sa sobrang galit ni Fanny ay hinampas niya ang mesa. Lauren, makinig ka sa ugali ng asawa mo sa asawa ko. Para siyang amo na nag-lecture sa subordinate. Anong karapatan niyang magsalita ng ganyan sa asawa ko? Gusto kong humingi agad ng tawad sa kanya ang asawa mo. Sabi ni Jordan, pero boss niya talaga ako. Siya lang ang namamahala dito. Kami ni Lauren ang boss ng bar na ito. Ano bang masama kung magsalita ako ng ganyan? Dahil sa kapabayaan ni Michael kaya umiyak si Lauren. Kung hindi dahil sa asawa ni Fanny ang lalaking ito at medyo naling kay Lauren, pinaalis na siya ni Jordan. Nagsalita si Michael. Hoy, lalaki. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sino ka sa tingin mo? Hindi kita kilala. Nagulat din si Jordan. Kung si Michael talaga ang namamahala rito, imposibleng hindi niya kilala kung sino si Jordan. Tinanong ni Jordan, hindi ka ba hiniling ng dragon na sumama? Hindi ba niya sinabi sa'yo? Sumagot si Michael, sino si Dragon? Hindi ko pa siya narinig dati. Hindi napigilan ni Jordan na magduda sa pagkakakilanlan ni Michael. Ikaw ba talaga ang may hawak dito? Ipinaalam na ni Dragon ang taong namamahala at sinabi niya kay Jordan na malapit na siyang makarating doon. Kung hindi alam ni Michael kung sino si Dragon, hindi siya ang person in charge. Hindi na nakatiis si Fanny. Jordan, ang asawa ko ay isang maginoo mula sa England, kaya naman naging magalang at mapagparaya siya sa iyo. Gayunpaman, patuloy kang nagdududa sa kanyang pagkakakilanlan at nakikipag-usap sa kanya ng walang pakundangan. Lauren, hindi ko matatanggap na may hindi gumagalang sa aking asawa. Dito mismo sa ating teritoryo. Hinihiling ko na humingi ka agad ng tawad ang asawa mo kay Michael. Tumango si Zara. Sinusuportahan ko si Fanny. Masyadong mapangahas si Jordan. Nagdala siya ng masamang pangalan sa mga lalaki mula sa ating bansa, ngunit nagpapanggap pa rin siya at ayaw aminin ang kanyang panlilinlang kahit na nahaharap sa tunay na pakikitungo. How dare he insult the real boss? This is outrageous. Nagsalita din si Beatrice. Si Fanny at ang kanyang asawa ay nag-treat sa amin ng 4 na bote ng alak na nagkakahalaga ng ilang libong libra. Nangako kang aasikasuhin ang lahat ngunit sa huli, si Fanny ang nag-ayos ng mga bagay-bagay. Jordan, dapat kang humingi ng tawad sa asawa ni Fanny. Ang England ay teritoryo ng Jordan. Dito nakatira ang lolo at magulang ni Jordan, at narito rin ang mga pangunahing pag-aari at kapangyarihan ng kanyang pamilya. Dahil dito, dapat makuha ni Jordan ang anumang gusto niya rito. Gayunpaman, ngayong nakarating na siya sa sarili niyang bar sa England, si Jordan ay itinuring na sinungaling at pinilit na humingi ng tawad. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Lauren na may mabagsik na ekspresyon. Hinubad niya ang mamahaling relo sa kanyang pulso at inilagay sa bar counter. I'm sorry. I said that I will treat you guys to drinks today but didn't manage to do it. I don't have much cash with me. Take this watch as compensation for those 4 bottles of wine. I've disappointed you girls. Masyado akong nagyabang. You can mock me as much as you want. I apologize to you. Pero hinding-hindi ako hihingi ng tawad sa asawa ko. Hubby, tara na. Hinawakan ni Lauren ang kamay ni Jordan at naghanda ng umalis kasama niya. Bagaman si Lauren ay karaniwang mukhang maamo at mahina, pagdating sa ilang mga bagay, mayroon pa rin siyang tiyak na espiritu at dignidad. Alam niyang proud si Jordan. Hindi siya kailanman hihingi ng tawad sa sinuman. Hindi ka panipaniwalang naantig si Jordan.
Naalala niya kung paano noong kasama niya si Hailey, nakasalubong niya sina Hailey at Tyler na nag-check-in sa isang hotel. Hindi niya sinasadyang nalaglag ang takeout ni Tyler. Kahit sa mga sitwasyong iyon, gusto ni Hailey na humingi ng tawad si Jordan kay Tyler. Nahuli sa sitwasyong ito, si Lauren ay mukhang malapit ng putulin ang relasyon sa kanilang tatlo. Kahit na sa huli ay masaktan niya ang kanyang mabubuting kaibigan mula sa unibersidad, hindi niya nais na ang kanyang asawa ay ibaba ang ulo nito. Gayunpaman, hindi umalis si Jordan. Hinawakan niya si Lauren at sinabing, "Honey, ito ang bar mo. Walang sinuman ang maaaring kutyain ka. Kung may aalis, dapat sila yon." Galit na sinabi ni Fanny, "Nagpapanggap ka pa rin sa yugtong ito." Sa sandaling ito, pumasok ang isang mataba at nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang makita niya sina Jordan at Lauren, kinuha niya ang kanyang telepono at inihambing sila sa isang larawan. Agad siyang yumuko bilang paggalang. "Mr. and Mrs. Steele, welcome sa bar. Ako si Bob, ang person in charge ng Churchill Bar." Napatingin sa kanya si Jordan. "Ikaw ang may hawak dito." No wonder hindi siya kilala ng asawa ni Fanny. Hindi naman siya ang taong namamahala. Isa siyang manloloko. Tinanong ni Fanny si Bob, "Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang bar na ito ay pag-aari ng aking asawa." "Sino ka ba?" Sinulyapan ni Bob si Michael at nagtanong, "Oh, sir, sigurado ka bang sa iyo ang bar na ito? I took over this bar 5 years ago. 2 years ago, ibinenta ko ito sa Green King Bar Group, which belongs to Mr. and Mrs. Steele. May mga past photos pa rin kami ng mga kaibigan ko na nakasabit sa dingding. Pwede rin akong kumuha ng kontrata para patunayan ang claim mo. Anong ebidensya ang dapat mong sabihin sa bar na ito?" Nawalan ng masabi si Michael. Balisa si Fanny at pilit siyang hinihimok. "Hubby, say something. Hindi mo ba binili itong bar?" Michael said, "Honey, I'm sorry. You asked me to buy this bar at the last minute yesterday. I asked my assistant, and the bar here is owned Eli Large Corporation. It's not for sale. I thought that you are just treating your friends to drink here, kaya sinuhulan ko ang waiter dito." Sa wakas ay nahayag na ang katotohanan. Nang malaman ni Fanny na pupunta si Lauren sa England, espesyal na hiniling niya sa kanyang asawa na bilhin ang bar na ito. At nagkunwaring walang alam si Fanny kanina. Sinaway siya ni Beatrice. "Fanny, medyo sumobra ka. Ang bar na ito ay kay Lauren, ngunit hindi ka naniwala sa kanya. Palihim mong sinubukang bilhin ang bar na ito habang naglalagay ng isang inosente. Dati tayong mga kaeskwela, ngunit ang iyong mga aksyon ay napakawalang galang kay Lauren." Sa pagbagsak ng isang sombrero, tumigil din si Zara sa panig ni Fanny. "Alam ko. Kailan pa nagyabang si Lauren? Kung sasabihin niyang sa kanya ang mga bar sa buong England, dapat totoo yon." Mukhang nahihiya si Fanny. Paano niya aasahang ilalantad ng kanyang hangal na asawa ang lahat sa harap ng kanyang mga kaibigan? Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang mga aksyon. "Lauren, we've been good friends for so many years. Ellie would I right to humiliate you. Nag-alala ako na baka lokohin ka. Kaya naman pinabili ko sa asawa ko ang bar para makita mo ang tunay na kulay ng asawa mo." Ngumisi si Jordan at tumingin sa kanya. "Nakikita mo na ba ang tunay kong kulay ngayon?" Sagot ni Fanny, "Huwag kang masyadong mahiyain. Maaaring sa iyo ang bar na ito, ngunit napakaraming bar sa buong England. Hindi mabilang sa London lang. Imposibleng ang bawat bar ay pagmamay-ari ng iyong pamilya." Nakangiting sabi ni Jordan, "Gusto kong tulungan ang mga makikitid na tao na palawakin ang kanilang pananaw. Papatunayan ko ang puntong ito ngayong gabi." Gayunpaman, galit na galit ako na ang iyong katangahan ay nagpaiyak sa aking asawa. Kaya, kung mapatunayan kong hindi ako nagmamayabang, gusto kong humingi ka ng tawad sa asawa ko. Isa pa, gusto kong sampalin mo ang sarili mo." Noong unang nakita ni Jordan si Fanny, nakita niyang medyo maganda ang mukha nito. Pero ngayon, sa tuwing titignan niya ang mukha na iyon, gusto niya lang itong bigyan ng isang mahigpit na sampal. Nagalit din si Fanny. "CJ, kung mapatunayan mo ang sarili mo, sasampalin ko ang sarili ko at tatawagin kitang daddy." Ngumiti si Jordan. "Ito ay isang deal kung gayon. Sana ay hindi mo subukang pumiglas sa iyong paraan mula dito mamaya." Agad na tinawagan ni Jordan si Dragon. "Dragon, bibigyan kita ng 2 oras.
Sa loob ng 2 oras, gusto ko ang mga letrang L at ang larawan ng aking asawa sa bawat bar sign sa lungsod ng London. Hindi ito abutin ng 2 oras. Matatapos ito sa loob ng 1 oras. Hindi kailanman kinailangan ni Jordan na mag-alala tungkol sa pagiging epektibo ng dragon. Lahat, ayaw mo bang maghintay ng 1 oras? Tanong ni Jordan. Sumagot si Beatrice, hindi naman. Hindi pa namin nauubos ang aming inumin. Tama. Ang 4 na bote ng alak na pinabuksan sa atin ni Fanny ay isang treat mula kay Lauren, di ba? Salamat, Lauren, dagdag ni Zara. Tumingin din si Beatrice kay Bob at nagpasalamat. Mr. Bob, salamat din umiinom kami ng pinakamahal na alak sa bar mo, haha. Walang ideya si Bob kung paano konektado ang mga taong ito sa Jordan. Tumingin siya kina Jordan at Lauren. Boss, sila na ni. Sabi ni Lauren, naku, mga schoolmate ko sila sa universidad. Pumunta ako dito para aliwin sila. Sabi ni Bob, ang 4 na bote na ito ay ang pinakamahal na alak sa refrigerator ng alak dito, ngunit hindi sila ang pinakamahal na inumin sa buong bar. Mayroon din kaming isang bote ng Louis Lasea Rare Cask sa aming espesyal na imbakan. Pupunta ako at kunin ito para sa iyo ngayon. Medyo nahiya si Lauren. Sigurado ka? Napangiti si Bob. Mrs. Steele, lahat ng alak dito ay pag-aari mo. Siyempre pwede kang uminom ng kahit anong gusto mo. Si Bob, ang taong namamahala sa Churchill Bar, ay pumunta sa likod ng bar upang personal na maglingkod sa grupo. Binuksan niya ang pambihira at mahalagang bote ng Louis Lasea Rare Cask para kay Lauren at sa kanyang mga bisita. Natikman ni Zara, Beatrice at ang iba pa ang top-notch cognac. Hawak ang kanilang mga baso, sila ay nahuhulog sa katangi-tanging lasa. Sa totoo lang, lahat ng 3 kaibigan ni Lauren ay nagmula sa mabubuting pinagmulan ng pamilya at uminom ng kanilang makatarungang bahagi ng masasarap na alak at alak. Gayunpaman, tinatangkilik na nila ngayon ang pakiramdam ng pag-inom nang hindi kailangang gumastos ng kahit 1 sentimo. Ine-enjoy nila ang pribilehiyong ma-host sa bar na ito, kung saan ang lahat ay pagmamay-ari ng kanilang mabuting kaibigan. Ang diskriminasyon laban sa mga dayuhan ay umiral pa rin sa maraming bahagi ng mundo, maging sa cosmopolitan na London. Si Zara, na madalas na naglalakbay sa ibang bansa para sa trabaho, ay nakaranas ng hindi pantay na pagtrato ng maraming beses. Ngunit dito sa bar na ito sa England, maaari silang uminom ng kahit anong gusto nila. Hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Ito ang teritoryo ng kanilang mabuting kaibigan. Si Lauren ang bahala sa kanila. At sila ay nagbabadya sa karanasang ito. Kinuha ni Zara ang kanyang wine glass at nag-toast kay Lauren. Lauren, salamat sa pakikitungo mo sa amin ng maayos. Mukhang galing siya mismo sa pinanggalingan ni Bob, pero pinaglilingkuran niya pa rin kami sa ganoong kababaang paraan. Nakakamangha ang pakiramdam na ito. Itinaas din ni Beatrice ang kanyang baso. Tama. Noong huli akong pumunta sa isang English bar para uminom, tinukso at ininsulto ako ng isang taga roon. Hindi lang ako tinulungan ng amo ng bar na yon, sumama pa siya at kinukutya ako. Galit na galit ako. Tuwang-tuwang itinaas ni Lauren ang kanyang baso at iniklink ito sa kanila. Basta magsaya kayo. Sa sandaling ito, sinabi ni Bob sa lahat ng bisita sa bar, mga minamahal na customer, hayaan mong ipakilala ko kayong lahat sa boss ng ating Churchill Bar. Ito si Lauren Howard mula sa VIA. Mag-toast ba tayo? Karamihan sa mga tao rito ay matagal ng customer at kilala si Bob. Itinaas ng lahat ang kanilang baso at nag-toast kay Lauren. Lauren, salamat sa pagbibigay sa amin ng napakagandang lugar. Sana ay hayaan mong magpatuloy ang paggana ng bar. Lauren, ikaw ang pinakamagandang babaeng Amerikano na nakita ko. Ay, isa. Lahat ng customer ay nag-toast kay Lauren. Flattered siya habang tumatayo at pinulot ang baso niya. Salamat sa lahat. Salamat sa pagpunta sa Churchill Bar. Salamat sa iyong suporta. Alam kong ito ay isang lugar na may mahabang kasaysayan at maraming personalidad. Ang dating punong ministro, si Churchill, maraming iba pang punong ministro ng Liberal Party, pati na rin ang mga manunulat na sina D. Wells, George Bernard Shaw at maging ang sarili nating Ernest Hemingway mula sa VIA, ay madalas na tumangkilik sa bar na ito. Naniniwala ako na ang mga customer dito ay pawang mga taong may klase at talento. Lubos akong ikinararangal na makilala kayong lahat. Lahat ng inumin ngayong gabi ay nasa akin.
Sana'y magsaya kayong lahat. Nang marinig ng lahat na i-wave na ni Loren ang lahat ng mga bayarin, tuwang-tuwa ang mga customer at nagpasalamat ng malakas sa kanya. Tumingin sa kanya si Jordan at mumiti din bihira para sa kanya na kumilos sa ganoong kataas-taas na paraan. Dahil pinahiya siya kanina at kinutya ng kanyang mga kaeskwela, dahil sa pagiging Peking Queen of English Bars, kailangan niyang gawin ito ngayon para ipakita ang kanyang kapangyarihan bilang amo. Masayang uminom din si Loren na may makikinang nangiti sa labi. Niyakap ni Jordan si Loren at hinaplos ang buhok nito. Tinanong niya, "Mahal, masaya ka ba?" Tumango si Loren. "Salamat, hubby. Alam kong walang kapantay na bayani ang asawa ko. Talagang darating siya para iligtas ako." Ngumiti si Jordan at hinalikan siya. Makalipas ang 45 minuto, nakatanggap si Jordan ng tawag mula kay Dragon. Iniulat ni Dragon, ang mga palatandaan sa harap ng lahat ng mga bar sa London ay nabago. Sabi ni Jordan, "Very good. Magpadala ng kotse para sunduin kami sa Churchill Bar." Para kay Fanny, parang 1 taon ang nakalipas na oras. Nang matapos ang oras, nagsalita si Fanny. "Jordan, tapos na ang oras mo. Naubos na rin namin ang bote mo ng Louis Lassalle. Hindi ba oras na para dalhin mo kami sa iba mong bar?" Alam ni Jordan na hindi pa rin naniniwala si Fanny na lahat ng bar sa England ay pag-aari nila ni Loren. Hindi lang hindi naniwala si Fanny, pati si Nazara at Beatrice ay baka hindi rin talaga naniniwala. Pagkatapos ng lahat, sinuman sa kanilang antas ay maaaring bumili sa isang solong bar. Tumayo si Jordan. "Let's go." Ang logo ni Loren ay nasa harap ng mga sign ng bawat bar sa London. "Sasama ako sa inyo at isa-isa naming i-verify ang mga ito." Tumayo na rin si Fanny. "CJ, hindi ako naniniwalang magaling ka talaga. Tignan natin kung makakabili ka ng napakaraming bar." Naglakad na ang lahat palabas ng bar. Nakaparada sa labas ang mamahaling puting Rolls Royce ni Fanny. Nang makita ni Fanny ang kanyang luxury car, muli siyang naging mayabang at nagtanong, "Jordan, paano ka nakarating dito?" Sumagot ng totoo si Jordan, "Pumara ako ng taxi." Humalakhak si Fanny. "Yo, sayo na ang buong Churchill Bar. Don't tell me wala ka man lang sasakyan sa England. Kalimutan mo na yon. Kunin na lang natin ang Rolls Royce ko. Kotse ko pa yan at marami ang space. Ma-accommodate tayong lahat." Pero napangiti si Jordan. "Sino ba nagsabing wala akong sasakyan? Tingin ka dyan. Paparating na, di ba?" Sa ilalim ng madilim na mabituing kalangitan at maliwanag na mga street lamp, isang nagniningning na karwahe ang pinaharurot. Ang karwahe ay humahagibis sa mataong mga lansangan ng lungsod ng walang anumang problema. Ang buong karwahe ay ginintuang kulay. Nailawan ng nakapaligid na mga ilaw na neon, ito ay tila isang piraso ng ginto. Hindi, mukhang isang malaking tipak ng ginto. Ito ay isang gintong karwahe. Ang gintong karwahe ay may 4 na gulong. Ang unang 2 gulong ay bahagyang mas maliit, habang ang 2 gulong sa likod ay napakalaki, na ginagawa itong napakakahanga-hanga. Nakasuot ng royal uniform ang trooper na may itim na sombrero sa ulo. Mukha siyang marangal. Natigilan ang lahat nang makita ang gintong karwahe. Napaluhod ang asawa ni Fanny sa tuwa. "Oh, my God! Ito ang ginintuang karwahe ng reyna ng Inglaterra. Mula nang itayo ng imperyo ng Britanya ang ginintuang karwahe na ito noong 1762, ginamit lamang ito sa mahahalagang pambansang okasyon. Ang gintong karwahe na ito ay hindi kailanman gagamitin upang maghatid ng mga karaniwang tao. Kahit na ang mga pangulo ng ilang maliliit na bansa ay hindi maaaring umupo dito. Tanging ang mga pinuno ng malalaking bansa tulad ng Atheist, China at Russia ang kwalipikado." Inutusan ni Michael si Fanny, Jordan at ang iba pa. "Lumuhod. Siguradong nandito ang karwaheng ito para sunduin ang isang mahalagang tao." Lahat sila Fanny, Zara at Beatrice ay natakot. Nang makitang nakaluhod na si Michael, ay dali-dali din silang lumuhod. Naisip ng lahat na ang kasalukuyang reyna ng Inglaterra ay dapat na nakaupo sa loob. Ilang saglit, kahit ang mga binti ni Loren ay nakaramdam ng bahagyang panghihina. Gayunpaman, hinawakan ng mahigpit ni Jordan ang kamay niya at ayaw niyang lumuhod. Napalunok si Loren at tumingin kay Jordan na nakangiti. "Hubby, huwag mong sabihin sa akin na narito ang gintong karwahe para sunduin tayo." Hinawakan ng mahigpit ni Jordan ang kamay ni Loren at mumiti, ngunit hindi siya nito sinagot.
Kung tutuusin, mura lang ang usapan. Ayaw niyang gamitin ang bibig at salita para sabihin sa kanya kung gaano siya kalakas. Gusto niyang maranasan mismo ni Lauren. Hindi nag-iisa ang karwahe. Sa harap at likod ay 2 pangkat ng mga Royal Guard. Sila ay armado at halatang nandoon para protektahan ang may-ari ng karwahe. Papalapit na ang karwahe sa Jordan at sa iba pa. Labis na nalungkot si Fanny nang makitang nakatayo pa rin sina Lauren at Jordan habang nakaluhod ang iba. Sigaw ni Fanny kina Lauren at Jordan. Hoy, anong nangyayari sa inyong dalawa? Lumuhod kayo ngayon. England ito, hindi ime. May hari at reyna pa sa England. Ganyan ka ba kasungit at walang kultura? Hindi mo ba alam na kailangan mong lumuhod sa royal family? Medyo kinabahan din si Lauren. Tinanong niya si Jordan, nasa karwahe ba ang reyna ng Inglaterra? Umiling si Jordan. Hindi. Huminto ang karwahe sa harap ni na Jordan at Lauren. Sa sandaling ito ay huminto, hindi mabilang na mga pedestrian ang nakapalibot dito at kinuha ang kanilang mga telepono upang kumuha ng litrato. Hindi rin mabilang na mga sasakyan ang huminto para panoorin ang eksenang ito. Bumaba mula sa karwahe ang 2 lalaking nakauniporme ng hari. Pinangunahan nila ang daan na sinundan ng isang grupo ng mga armadong gwardiya ng hari. Panginoon ko! Nilagay ng 2 ang kanang kamay sa dibdib at magalang na yumuko kina Jordan at Lauren. Natigilan si Fanny at ang iba pa. Ang mga taong ito mula sa gintong karwahe ay naglakad patungo kina Lauren at Jordan. Naging magalang sila sa kanila. Huwag mong sabihin sa akin. Nandito ang gintong karwahe para kunin sila. Paano ito posible? Natulala si Fanny. Sabi ng isa sa mga nakauniforme, Mr. and Mrs. Steele, welcome back to England. Saan mo gustong pumunta? Sumagot si Jordan, gusto naming libutin ang mga pangunahing bar sa London. Agad na iniabot ng 2 lalaki ang kanilang mga braso at magalang na nagsabi, Panginoon, mangyaring sumakay sa karwahe. Nang marinig ito, agad na tumayo si Fanny at ang iba pa at naglakad. Nandito nga ang gintong karwahe para sunduin sina Jordan at Lauren. Nandito sila para sa kanila. Hindi na kailangang lumuhod. Sa harap ng ginintuang karwahe ni Jordan, ang mga puting Rolls-Royce na kotse ni Fanny, na nagkakahalaga ng higit sa 1 milyon bawat isa, ay agad na ibinaba sa scrap metal. Paano kung ang mga kotse ay nagkakahalaga ng 1 milyon bawat isa? Kahit na ang kanyang mga kotse ay nagkakahalaga ng 100 milyon bawat isa, kaya ano? Paano sila maihahambing sa ginintuang karwahe na ito na siyang epitome ng prestihiyo at katayuan? Bukod dito, ang gasto sa paggawa ng gintong karwahe na ito ay tiyak na mas mataas kaysa sa isang ordinaryong Rolls-Royce. Ang brilyante at gintong inlay lang ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon. Ang presyo ng gintong karwahe ng Jordan ay malamang nakatumbas ng presyo ng isang malaking mansyon sa pinakamahal na distrito sa Ike. Paano makipagkumpetensya? Golden Carriage. Oh my God! Hindi ko in-expect na makikita ko ang Golden Carriage ng Queen of England. Oh my God, it's too luxurious. I want to arrive. I want to take photos and post them on social media. Tuwang-tuwa si Zara na hindi siya maintindihan. Ang gintong karwahe na ito ay parang holy grail sa mga taong sumasamba sa pera at katayuan. Maaari itong agad na manalo sa kahit na ang pinakamayabang at batikang sosyalista. Tuwang-tuwa din si Beatrice na tumatalon-talon. Hinawakan niya ang kamay ni Zara at sinabing, gago ka ba? Bakit ka kumukuha ng litrato mula sa labas? Tara at maupo tayo sa karwahe para kumuha ng litrato. Ang pagkuha ng mga larawan sa labas ng karwahe ay malinaw na napakasimple. Alam ng mga taong marunong mag-image na kailangang mag-selfie habang nasa loob ng karwahe para mainggit ang mga tao. Sa karwahe tayo upo. Fanny, pasensya na. Hindi na namin dadalhin ang Rolls-Royce mo. Tumakbo sina Zara at Beatrice kina Jordan at Lauren na may ngiti sa mga labi. Habang patuloy na pinupuri ni Zara si Jordan. Gwapo Jordan, ang galing mo. I'm so happy for Lauren that she married to a man like you. I'm so touched that I'm about to umiyak. Sa kabilang banda, hinawakan ni Beatrice ang kamay ni Lauren, pinagmamasdan siya. Lauren, ang sarap mong panlasa. Ang isang tulad ni Jordan ay talagang kayamanan sa mundong ito. Kung ako sa'yo, marami akong magiging anak. Haha.
Ayaw ni Loren na sinusuyo siya ng mga tao. Ngunit pagkatapos na kutyain nila kanina, nadama niya na ang kanilang mga salitang nakakainggit ay parang kasiya siya. Lubhang kasiya siya. Ipinagmamalaki niya ang pagkakaroon ng napakahusay na asawa. Nakita ni Zara na maluwang ang loob ng karwahe at may 4 na upuan. Sinabi niya kina Jordan at Loren, sasakay kami ni Beatrice sa karwahe mo. Ang sarap upo sa karwahe at panoorin ang tanawin sa gabi. Gayunpaman, tinanggihan sila ni Jordan. Paumanhin, hindi ka makakasakay sa karwahe na ito. Sa isang banda, gusto ni Jordan na mag-isa kasama si Loren. Ayaw niyang may mang-istorbo sa kanya. Sa kabilang banda, ang gintong karwahe na ito ay hindi isang ordinaryong sakay. Hindi lang sinuman ang maaaring umupo dito. Tanging isang taong may sapat na katayuan ang may karapatang umupo dito. Sina Zara at Beatrice ay mga kaeskwela lamang ni Loren mula sa universidad. Saka sa bar kanina, inasan nila si Loren. Anong dahilan ni Jordan para payagan sila sa karwahe? Napalunok si Zara nang makita ang marangyang karwahe. Nagpatuloy siya sa pagmamakaawa, Jordan, nakikiusap ako. Sumakay tayo at magsaya. Matigas na sumagot si Jordan, ayokong maging bastos, ngunit walang sinuman ang maaaring umupo sa gintong karwahe na ito. Ito ay isang tuntunin na itinakda kahit na ang karwahe ay ginagawa. Sa totoo lang, hindi naging walang puso si Jordan. Isa itong tuntuning itinakda ng Steelers. Ito ay isang pambansang tuntunin. Gayunpaman, tumanggi si Zara na makinig. Nagsimula siyang kumilos ng marahas. Hinawakan niya ang braso ni Jordan at sadyang itinapat sa kanya ang makapal niyang anyo. Magiging interesado kaya si Jordan sa isang ordinaryong babae. Itinulak ni Jordan si Zara at sinabing, dahil pinilit mo, wala akong ibang pagpipilian kundi ang maging bastos. Pasensya na. Hindi lang kayo karapat-dapat na sumakay sa gintong karwahe na ito. Hindi lang sinuman ang maaaring umupo sa Regal Golden Carriage na ito. Ito ay isang insulto sa iba pang mga kilalang pasahero. Hindi kailanman sisirain ni Jordan ang imahe ng gintong karwahe na ito. Honey, sumakay na tayo sa karwahe. Wala nang pakialam si Jordan sa dalawa pa. Tinulungan niya si Loren na sumakay sa gintong karwahe. Sa sandaling umupo siya sa loob, maraming flashlight ng kamera ang namatay. Tila ang mga larawang ito ay malapit nang kumalat sa buong mundo at magiging mga headline ng lahat ng mga pangunahing media outlet. Habang umaandar ang karwahe, bumigay ang lahat ng sasakyan. Ang gintong karwahe ay nakasakay ng maayos, kahit na hindi pinapansin ang mga pulang ilaw. Ang mga naglalakad ay nakatayo lahat sa gilid ng kalsada at sumaludo kay Jordan at Loren. Sa sobrang tuwa ni Loren ay gusto niyang umiyak. Kahit na siya ay mula sa isang mayamang pamilya, hindi pa siya nakatanggap ng ganoong pagtrato sa kanyang buhay.